Good morning! Tayo po muli magbahagi sa mga ngaral, chapter 11, verses 1 and 2. Sabi dito, maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabangan ka pagdating ng araw. Hatiin sa 7 sa 8 ang kalakal mo pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Iba yung tinuturo na nakita ko sa verse na ito. So, patungkol ito sa pagninegosyo, no? Walang kasiguraduhan po talaga. Parang buhay din natin. Walang kasiguraduhan kung kailan tayo mamamatay. So, sa negosyo, may kasabihan ang sa business world. Sinasabi doon, don't put your egg in one basket. Bakit? Kasi kapag nabasag yun, walang matira. Nahulog yun, walang matira. Kailangan i-diversify yung investment mo. Huwag mong ilagay sa iisang business. Ganun ang diskarte. Parang sa buhay natin, doon natin nasisiguro kung kailan tayo mamamatay. Ang araw-araw nating pakikibaka ay risky dito sa mundo. Pero mayroong iisang kasiguraduhan, yung ating eternal. Ngayon pa lang, mapipili mo na kung saan ka pupunta, kung saan tutungo. Yun yung magkaroon ng Kristo sa buhay natin. Manampalataya kay Kristo, magkaroon ng relasyon sa Kanya para dito pa lang, alam na natin yung ating kapupuntahan. Yun lang ang masasabi nating sigurado dahil lahat dito sa lupa ay temporal, walang kasiguraduhan. Maging yung kamatayan natin, hindi rin sigurado kung kailan. Pwedeng bukas, sa makalawa, ganun. Darating siya na parang magnanakaw, kaya be ready. Siguraduhin natin yung ating pupuntahan ay kasama si Kristo. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po Ecclesiastes chapter 11 verse 3 to 4. Kapag ang ulap ay maitim na di na kaya ang hangin, magiging ulan ito, bubuhos sa daigdig kung saan nakahapay ang puno kahoy ay doon na ito mabubuwal. Ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di na kailanman makakapag-hasik ng kanyang buti at ang mga nag-aalala sa patak ng ulan ay di na makapag-aani. Amen. God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanata 11, talata 5 hanggang 6. Kung hindi mo maaaring malaman kung paanong ang hininga ay pumapasok sa katawan ng isang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina, lalong hindi maaabot ng isip mo kung paano ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Sa umaga, inihahasik mo ang iyong binhi. Hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang gabi, sapagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. O kaya'y umaasa kang lahat ay iyong papakinabangan. Amen. Muli po ay sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Patuloy po tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Ecclesiastes chapter 11 verses 7 to 8. Ang sabi po dito, masarap ang nasa liwanag at kay gandang pagmasdan ang araw. Kung ang tao'y mabubuhay ng matagal, dapat niyang ikagalak iyon. Ngunit alalahanin niyang ang darating na panahon ng kadiliman ay mas mahaba. Lahat ng mangyayari ay walang kabuluhan. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pambabasahin para sa ating daily devotion ay nasa Ecclesiastes chapter 11 verses 9 to 10. Ikaw ay magalak
o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan, sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.